sa pagiging state witness at mainam nga iyon. Dahil ngayon ay ibinulgar na nga ng mga diskaya kung sino sa mga politiko ang nakakatanggap ng pera mula sa flood control project na ngayon nga ay issue dahil na rin sa nasabi nga pong napakalaking korupsyon. Ayon nga kay Mayor Vico Sotto, walang masama sa pagiging state witness, pero alam naman ng marami na napakalaki ang napakinabang ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa nasabi nga pong bilyong-bilyong flood control project na perang nakuha nito sa DPWH. Hindi porket state witness sila ay hindi na sila mananagot. Tandaan, parte sila ng korupsyon. Narito po ang naging pakayag ni Mayor Vico. Obviously, there are congressmen, DPWH officials, and contractors who are guilty. But the spouses Diskaya are clearly and angling to become state witness para di sila makulong. We know they are capable of lying. Just go back to their campaign period videos and posts. Today, in the Senate hearing, I noticed many inconsistencies in their statement. Yung pinaka-obvious na lang, munang halimbawa ng kasinungalingan. Sabi ni Mr. Mind Curly, 2 to 3% lang ng contract cost ang kita nila kada project. Swerte na daw kung 5% sa ibang project, lugi pa daw sila. Wow! Taluwas ito sa statement nila sa isang interview kung saan sinabi nilang bilyonaryo sila at nasa 11 digits na daw ang pera nila. Meaning at least 10 billion pesos. Dahil paano ka magiging bilyonaryo na ganun sa 2 to 3% profit? Presidente na mismo ang nakakita sa ghost project nila. Sinong gagawa ng ganong kalaking krimen para sa 2 to 3% na kita? Huwag tayong magpauto sa mga paawa effect nila. Wala daw silang magawa. The challenge is now how to sift through the half-truths and attempts to mislead us, not only of the spouses Diskaya but of everyone involved. May we be vigilant and discerning. Sumangayon ng mga netizen at ayon sa kanilang komento, dapat talaga ay maging kritikal ang mga tao at hindi basta-basta maniniwala sa kasinungalingan. Naghahanap ng damay at sinasadya lang maghasik ng kaguluhan. Sana talaga sa huli ay lumitaw talaga ang katotohanan at mapanagot ang mga samay-sala. Bakit hindi nila nabanggit ang mga opisyal na obviously ay nakatransaksyon nila? May mga pictures pa nga sila. Nagpasalamat ang mga netizen kay Mayor Vico Sotto for shedding light on these inconsistencies and helping us to be laser focused. I think they're giving half-truths to make themselves look credible enough. Indeed, discernment is necessary. Thank you for staying on top of this. Tama ba si Mayor Vico Sotto sa paningin nyo? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Images are all credit to the rightful owners.